sulsulera kang babae ka. Kaya nag-aaway-aaway kaming lahat ng dahil sa'yo eh. Bitiwan mo ako, sabi! Wala akong kasalanan sa'yo! Totoo namang sip-sip kayo ng kaibigan mo! Maging sa mga kliyente, sinisiraan niyo kami! Sinisiraan, ha? Sisirain ko talaga yung bunganga mo para manahimik ka na at hindi ka na makapagsalita pa ng walang mga kwentang bagay! Masayang tinanggap ni Leah ang certificate mula sa vocational course bilang hairstylist at nail technician. Ulila na silang magkapatid at naiwan sila sa pangangalaga ni Lola Neneng. Hindi naging hadlang ang kahirapan upang ipagpatuloy niya ang kanyang pangarap na makapagtrabaho sa sikat na salon sa bayan. Nagtatrabaho sa salon ng kaibigan niyang si Jennifer, kaya't gusto siya nitong irekomenda roon. Mahigit 1 taon na rin nagtatrabaho sa maliit na parlor si Leah sa kanilang baryo. Ngunit mas malaki ang kikitain niya sa salon dahil bukod sa benepisyo ay may tip pa silang natatanggap. Jen, alam mo, kinakabahan ako. Tatanggapin kaya ako ng boss mo? Siyempre naman. Ikaw pa, magaling ka kaya. Tsaka naghahanap si madam ng empleyado na magaling na, mabait pa. Nauumay na kasi siya sa mga kasama ko na parang mga bata nagsusumbong kahit sa walang kwentang bagay. Puro na lang drama sa buhay. Ay, sana matanggap ako. Para naman may fix na sweldo ako. Lalo na at may maintenance pa namang gamot na iniinom si Lola. Halika na! Hinihintay ka na ni madam. Tinawagan na nga niya ako kung anong oras daw tayo pupunta ron eh. Strikta ba ang amo ninyo? Strikta pero mabait. Sa 3 taon ko sa salon, hindi pa naman niya ako pinagalitan. Maliban na lamang sa mga katrabaho kong sakit ng ulo na sobra pa sa may-ari kung makaasta. Pero hayaan mo sila. Hindi naman sila ang nagpapasweldo sa atin eh. Pinapabayaan ko lang sila sa tuwing nagrarambulan. Wala kasi magpapatalo ni isa man lang sa kanila. Kahit saan ka magpunta, may ganyang tao talaga. Pagdating nila ng salona, sinalubong sila ng may-ari na si Mrs. Smith. Nakangiti ito sa kanila lalo na kay Leah. Pumasok sila sa isang silid at doon ito in-interview ang dalaga. Habang si Jennifer ay dumiretso sa kanyang pwesto at naglinis ng kanyang mga gamit. Siya ba ang kaibigan mong nirekomenda mo rito? Marunong ba siya? Saan mo naman pinulot yon, ha? Si Leah? Oo, siya yung kaibigan ko. Hindi naman siya mag-a-apply rito kung hindi siya marunong, 'di ba? Tsaka, hindi siya katulad ng iba riyan na puro daldal lang pero ang dami namang nagre-reklamong customer. Ako ba ang pinariringgan mo, ha? Ay, ikaw ba yun, girl? Siguro oras na rin para mag-focus ka sa trabaho, hindi sa buhay ng iba. Mas mabuti pang maglinis ka na lang muna ng area mo kesa makipagchismisan ka ng ganito kaaga. Lalo na't wala namang magandang lumalabas dyan sa bibig mo eh. Che! Tapos na akong maglinis, no? Kaya wag mo akong utusan. Ikaw nga tong late na dumating eh. Lihim na natawa si Jennifer nang makita ang pamumula ng mukha ni Rosella, sapagkat minsan lang na may nagsasalita ng harap-harapan sa babae dahil madalas itong nakikipag-away. Ilang sandali lumabas na ng silid si Leah at masayang lumapit sa kaibigan. Jen, tanggap na ako. Bukas babalik ako rito para makapag-training ng mga services dito sa salon. Sabi na sa'yo eh, mabait yung si madam. So, ikaw ang bago rito. Galingan mo, ha? Hindi pwede rito ang palpak. Nagpapapansin lang ang babaeng yan. Hindi siya ganun kagaling para paniwalaan mo siya. Sige Jen, uuwi na muna ako. Magkita na lang tayo bukas ha. Excited na rin ako makapagtrabaho kasama ka. See you tomorrow, sis. Mag-iingat ka sa pag-uwi, ha? Masayang umuwi si Leah at ibinalita kay Lola Neneng na natanggap siya sa trabaho sa tulong ng kaibigan niya. Bukas makakapag-umpisa na po ako sa salon. Alam mo Lola, ang sosyal at pangmayaman talaga ron. Tsaka bukod po sa sahod ko, may tip at commission pa po akong matatanggap
kung maganda ang performance ko. Nakapagpaalam ka na ba kay Belen na aalis ka sa parlor niya? Opo, Lola. Noong nakaraang buwan pa ho. Pero pinayagan pa rin niya akong sumideline doon habang nandito pa po ako sa baryo. Kahit papano, naging malaking tulong po yung maliit na parlor niya para mahasa ang kakayahan ko. Magaling ka naman talaga, Iha. Yung kaibigan mo ba yung palaging pumupunta rito noon? Ay, opo. Nakapag-training talaga siya sa Maynila, Lola. Kaya nga po pinayuhan niya ako na mag-aral kahit vocational course. Kasi matatanggap agad ako kapag may certificate po ako. Yan ang tunay na magkakaibigan, Iha. Naghihilahan pataas. Kaya ingatan mo yung si Jennifer. Minsan ka lang makakatagpo ng totoong kaibigan na katulad niya. Mabait po talaga siya noon pa man, Lola. Siya yung madalas na nagbibigay sa akin ng papel at ballpen. Nagkalayo lang naman po kami nung lumipat sila ng bahay sa bayan. Ay siya nga pala, Apo. May bahay ka na bang matutuluyan sa bayan, ha? Doon po sa tita ni Jennifer, Lola. May bakanting silid po na paupahan at mura lang din po ang singil niya sa akin. Mabuti naman kung ganon. Uuwi rin naman po ako dito kapag day off ko. Tsaka, wag na ho kayong masyadong magpagod sa pagluluto ng kakanin. Hayaan mo na ako, Apo. Libangan ko na yun Tsaka, sayang naman kung titigil ako. Lalo na't ang dami ko ng suki na mga driver sa terminal. Andito naman si Jojo na tumutulong sa akin Basta, wag kayo masyadong magpapakapagod ha. Huwag ka mag-alala, Iha. Kaya ko naman ang sarili ko Malakas pa kaya ako. Bukas maaga akong gigising para makapagluto ng babaunin mo. Pasasalamat na rin sa kaibigan at mga amo ninyo. Sige po, Lola. Kinabukasan, maagang nagising si Lia. 6:00 pa lamang ng umagi tapos nang magluto ng sapin-sapin at kuntsinta si Lola Neneng. Nakalagay pa ang mga yun sa medium size na bilao. Uy, aba, handa na palang dadalhin ko. At ang sosyal pa, Lola, ha? Ay, oo naman, Iha. Para malinis tignan. Itong isa, pwede mong ibigay sa amo ninyo. Pasasalamat na rin sa kanya dahil tinanggap ka niya sa trabaho. Sige po, Lola. Salamat po. Tsak matutuwa si Jennifer nito. Na-miss daw niya yung luto ninyo. Kaya nga pinagbalot ko na rin siya O sige na, maligo ka na para makaalis ka ng maaga. Mahigit 1.5 oras ang biyahe mula sa baryo patungong bayan. Kaya tamang-tama lamang ang pagdating ni Lia sa pagbubukas ng salon. Oh, ang dami mo namang kakanin. Mukhang masarap yung kutsinta at sapin-sapin. Pinabibigay ni Lola. Sa'yo itong isang bilao. Tsaka itong isa, ipinabibigay niya kay Madam. Kumakain ba siya nito? Ay, oo naman. Si Rosel lang naman ang maarte sa salon Huwag mong papakinggan yung mga sinasabi niya ha. Puro lang kasi negative yung sinasabi niya. Siya lang ang tama at magaling sa paningin niya. Huwag ka mag-alala. Sanay na ako sa ganyang ugali ng tao. Ay, paparating na rin pala siya. O Lia, akala ko ba hairdresser ang inaplayan mo rito? Bakit pati dito magtitinda ka ng kakanin? How cheap ha? Hindi ko naman ito tinitinda. Pang merienda natin to mamaya. Oh, how nice naman. Pero hindi ako kumakain ng ganyan Baka sumakit pa ang tiyan ko. Wala namang problema kung hindi ka kumakain nito, Rosel. Hindi ka naman pinipilit ni Lia, girl. Tsaka, hindi naman niya dinala yung mga to para sa'yo Para to sa amin na gustong kumain ito. Gets mo? Halika na nga, Lia. Masok na tayo. Tuturuan pa kita sa mga gagawin mo at yung mga products na gagamitin natin. Maaga pa lamang ay nakabusangot na si Rosel habang nakikipag-usap sa kanila. Imbis na maglinis ng area niya, ay mas inuna pa nito makipagchismisan sa ibang kasama nila. Ilang sandali pa'y dumating si Mrs. Smith. Nahihiya pang ibinigay ni Lia ang isang bilao ng kakanin na kanyang dala.
Kinabahan pa siya na tanggihan yun ng kanilang amo. Ngunit nang matikman nito ang kutsinta at sapin-sapin, ay napahanga ito sa kakaibang sarap noon. Diba? Sinabi ko na sa'yo na magugustuhan niya ni Madam. Mahilig siya sa mga kakanin dahil wala niyan sa Amerika. Gusto pa nga niya magdala ako sa susunod kapag nakauwi ako sa baryo. Tsak matutuwa si lola nito. Tignan mo yung itsura ni Rosel. Nasusuya na naman yun dahil nagustuhan ni Madam yung dala mo. Luka-luka talaga yung babaeng yun. Baka naman may problema lang siya sa buhay kaya palagi siyang ganyan. Ang sabihin mo, ayaw niyang may pinupuring iba. Gusto niya siya lang yung magaling. As if naman talaga na magaling siya. Sobrang bilib lang sa sarili ang meron siya. Pero ang resulta ng gawa niya, palpak naman. Maging ang kanilang mga kasamahan ay nagustuhan ng kakaning dala ni Leah. Maliban na lamang kay Rosella. Siya lamang napapangitan sa lasa ng sapin-sapin dahil may kulang daw sa kanyang panlasa. Marami pa siyang puna sa luto ni Lola, ngunit hindi na siya pinapansin ng kanyang mga katrabaho dahil naubos naman nila ang isang bilao. Oh, ayan. Familiar ka na ba sa mga products natin? Kapag may mga tanong ka, sabihan mo lang ako ha. Tsaka, nandito na rin yung mga gamit mo. May kanya-kanya tayong cart at nandito na lahat. Kumpleto talaga ha. Hindi katulad dun sa parlor na pinapasukan ko nun. Naghihiraman pa. Kaya ingatan mong mabuti yung mga gamit mo. Tsaka, wag mong hahayaan na hawakan ni Rosella. May pagka-trader pa naman yun. Baka sirain pa niya. Unang beses ko pa lang siyang nakausap. Alam ko na ang ugali niya. Hindi mapagkakatiwalaan. Mahilig siyang magpakalat ng maling impormasyon. Madalas kaming nagbabangayan noon dahil hindi niya ako napapaikot sa palad niya. Lahat ng baguhan dito, kinakaibigan niya. Tapos kung mag-away-away na, lumalabas lahat ng sikreto. Ay, nakakatawa silang pagmasdan kapag nagbabardagulan. Ay, siya nga pala. Hiramin mo na muna yung isang apron ko ngayon ha. May uniform din na ipinabibigay si Madam sa'yo. Bukas isuot mo yun. Mabilis na natuto si Leah sa tulong ni Jennifer. Kahit unang araw pa lamang niya roon, ay nagustuhan na siya ng kliyente. Dahil magaan ang kanyang kamay sa pagplansya ng buhok. Magalang din siya makipag-usap sa mga kliyente. Kaya't binigyan siya nito ng malaking tip. Jen, binigyan ka rin ba ng tip nung customer? Kasi may iniabot siyang pera sa akin eh. Baka hati tayo rito. Hindi, para sa'yo yan. Binigyan na niya ako. Regular customer ko yan si Ma'am Cathy. Galante talaga yung magbigay ng tip. Naku, 500 talaga? Samantalang halos 2 araw ko na to sa parlor sa baryo. Diyos ko, maraming salamat. Marami ka pang magiging suki kapag nagustuhan ka nila. Lalo na kung paano mo sila itrato. Pangako, gagalingan ko. Hay nako, nakachamba ka lang kaya ka nagustuhan, no? Ewan ko lang kung mapunta ka sa customer na reklamadora. Ano kaya ang gagawin mo, ha? Pwede ba, Rosel? Tumahimik ka nga. Imbes i-welcome mo si Leah dahil first day niya, kung ano-ano naman yung lumalabas sa bibig mo. Huwag mo nga siyang takutin. Gawin mo kasi ang trabaho mo ng maayos. May tip man o wala kang makuha sa customer. O ayan si Madam Remia. Ikaw, Leah, mag-handle sa kanya. Magpapa-hair color lang naman siya. Okay, no problem. Tingnan ko lang kung hindi ka matanggal sa trabaho. Sa unang araw mo pa lang, may reklamo na agad sa'yo. Kaya mo ba, sis? Pwede namang ako na lang ang gagawa. Ayos lang. Kaya ko na to. Napabuntong hininga na lamang si Jennifer dahil alam niyang maldita ang customer nilang yun. Ilang beses nang nagrereklamo sa mga hairstylist dahil hindi ito nasisiyan sa gawa ng mga ito. Lalo na kay Rosella na sinasagot-sagot pa ang kliyente. Hi ma'am, good morning po. Ako po si Leah, ang hairstylist ninyo ngayon. Pumili lang po kayo ng gusto ninyong kulay. Pwede rin nating i-mix para ma-achieve po ang milk tea na gusto ninyong kulay. Napatingin ang customer kay Leah at unang beses na hindi ito nakipagtalo sa hairstylist. Hinayaan nito si Leah na gawin ang trabaho nito. Matapos ang 1 oras,
Napangiti si Madam Remia dahil naganda nito sa kulay ng kanyang buhok at sa kanyang gupit. Tila ba'y nagningning ang mga mata ni Lia dahil ang inaasahan niyang customer na reklamadora ay nasiyahan sa resulta ng kulay. Binigyan pa siya nito ng tip na kahit kailan ay hindi nito nagawa kay Rosella. Hala sis, ang galing mo! Super ganda ng kulay at gupit ni Miss Remia. Alam mo bang isa siya sa pinakakinatatakutang customer dito sa salon? Sus, nagkataon lang yan. Siyempre, nakarelax na ng ilang buwan ang buhok niya dahil ngayon lang siya nakabalik dito. Magaling talaga ang kaibigan ko. Humble lang talaga siya. Yan ang totoo. Anong magaling? Eh hindi nga pantay ang pagkulay niya eh. Nautulang talaga niya ang kliyente. Kahit anong sabihin mong paninira sa gawa ng kaibigan ko, ang importante satisfied ang customer. Kaya sana ikaw, do your best at wag puro paninira, okay? Tahimik lamang na nagwawalis ng buhok sa sahig si Lia habang nakikinig sa bangayan ng dalawa. Wala nang customer ng oras na yon at malay na namang nakakapagsalita ng hindi maganda si Rosella. Habang lumilipas sa mga araw, maraming kliyente ang pumupuri sa galing ni Lia. Maging si Mrs. Smith na may-ari ng salon ay humanga sa kanya. Bilang gantimpala, bukod sa sahod ay binigyan pa nito ng bonus sina Lia at Jennifer dahil sa pinapakita nilang husaya. Labis ang kasiyahan ng magkaibigan ng kausapin sila ni Mrs. Smith. Ngunit naging dahilan yun na madagdagan ang inis ni Roselle sa magkaibigan. Lihim nitong kinakausap ang mga katrabaho na maaaring manggagayuma si Lia. Dahil simula nang pumasok ito sa salon, ay siya nang hinahanap-hanap ng mga kliyente. Pati ang dating strikta ay napapaamo nito. Kaya't nilayuan ng kanilang mga katrabaho sina Lia at Jennifer. Madalas ding nakakarinig ng mga pasaring ang dalawa. Oh, akala ko ba ibibigay mo yung mga kakanin na yan sa mga kasama natin? Bakit hindi pa nila kinuha? Hindi na raw nila ito kukunin eh. Nagbago na raw ang isip nila, Jen. Ay, hindi pwede yan. In-order nila yung mga to, tapos ang layo pa ng pinanggalingan mo eh. Tsaka pinaghirapan pang lutuin to ni Lola. Hayaan mo na. Ako na lang ang magbabayad kay Lola. Hindi pwede yan. Kakausapin ko sila. Mabuti sana kung malapit lang ang pinanggalingan mo. Tapos ang dami pa nito. Oh. Hay nako, Jennifer. Huwag mo silang pilitin na kunin ang mga kakanin na yan kung ayaw nila. At bakit naman hindi, Aber? Pinagpagurang bitbitin to ng kaibigan ko, no? Lalo na naglaan ng oras si Lola na lutuin yung mga to dahil umorder kayo. Tapos ngayon magbabago ang isip ninyo? Eh, last time na kumain kami ng sapin-sapin, pare-parehong sumakitan tiyan namin. Malay ba namin na panis na ang gatanan nilagay dyan? Alam mo ikaw, sulsulera kayo, no? Alam ko namang suyang-suya ka sa amin. Pati sila dinadamay mo sa inis mo sa amin ni Lia. Hala, bayaran niyo yung mga in-order niyo sa kanya. Eh di ikaw ang magbayad. Jen, huwag ka na makipagtalo sa kanila. Ayos lang naman kung hindi nila kukunin eh. Doon ko na lang iiwan sa karinderya ni Tita Ellen. Sige, ipapakuha ko na lang sa pinsan ko yung mga to. Kahit nagkakainitan sina Jennifer at ang iba nilang katrabaho, ay nanatiling kalmado si Lia. Tipid ng ngiti ang iginawad niya kay Rosella bago niya tinapik ang balikat ng babae. Ilang sandali hinipan niya ang kabilang balikat nito. May pulbo sa balikat mo, Rosel. Ha? Huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaran sa kanila mga kakanin na to. Ang ibang tao na lang ang magbabayad dito. Layuan mo nga ako. Baka mahawa pa ako ng gayumang dala mo, Lia. Hindi mo ako madadala sa pagbabait-baitan mo. Gayuma? Hindi ako marunong nun. Ginagawa ko lang ng maayos ang trabaho ko. Tinulak pa nito ng bahagya si Lia dahil nakaramdam na siya ng kilabot sa kakaibang tingin ng dalaga. 9:00 na ng gabi nagsara ang salon. Magkasamang umuwi sina Lia at Jennifer. Luka-luka talaga yung si Rosel. Akala niya hindi ko alam na sinusulsulan niya ang mga kasamahan natin para kainisan tayo. Grabe yung insecurities niya, no? Simula nang pumasok ako sa salon,
Wala na siyang ginawa kundi ang bantayan ng ginagawa ko o ng ibang kasamahan natin. Tapos, yung mga baguhan kinakaibigan niya para maniwala sa kanya na tayo ang masama. Ang sarap talaga niya sakalin. Nakapagsumbong si Zaira sa akin kanina na kung ano-ano raw yung sinasabi niyang masama tungkol sa atin. Mabuti na lang at hindi siya naniniwala sa sulsulerang babaeng yun. Titigil din siguro siya sa pagsasalita kapag napagod na siya. Pero napansin ko lang, parang ang sigla niya kapag may nag-aaway o nagkakasagutan. Nakakatawa lang kasing isipin na parang ang saya-saya niya sa parte na nagkakagulong lahat. Paano ba naman kasi? Bad vibes ang dala niya. Kaya ayaw niya na nagkakasundo ang mga tao sa paligid niya. Pagdating nila sa inuupahang bahay, ay agad ding ibinigay ng tiyahin ng benta sa kakanin. Kinulang pa raw yun dahil marami ang nasarapan. Dahil sa sarap magluto ni Lola Neneng, nabansagan pa kayong manggagayuma. O ayan, marami daw ang naghahanap. Kailangan mo pang damihan ang dadalhin dito sa susunod. Hindi nga magawang huminto ni Lola sa pagluluto Kasi maraming suki niya sa baryo naghahanap ng kakanin. Eugene, salamat ha. Kasi naipaayos ko ng bahay namin. Tsaka yung kusina ni Lola, pinapaayos ko na rin. Para naman komportable siyang makakilos. Wala yun. Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo magkaibigan? Kinagabihan na, hindi makatulog si Rosella. Balisa siya habang nakahiga sa kanyang higaan. Bagong ligo siya, ngunit mainit ang kanyang pakiramdam. Ano ba yan? Bakit ang init ng pakiramdam ko? Nakatutok na sa akin ng electric fan Ay, makainom nga ng malamig na tubig. Habang kumukuha siya ng pitsil sa refrigerator, bigla siyang napalingon sa tapat ng bintana nang may marinig siyang humihiyaw na pusa. Mula sa bintana na gawa sa screen ay nagtama ang paningin nila ng pusa na kulay itim. Namumula ang mga mata nito at mabalasik na nakatingin sa kanya. Ilang sandali tumalon ito pababa, ngunit gano'n na lamang ang takot ni Rosella. Ginising niya ang kanyang asawa, ngunit mahimbing pa rin itong natutulog. Bumalik siya ng higaan at nagtalokbong ng kumot. Pinagpapawisan siya ng malamig dahil sa takot. Hanggang sumapit ang umaga ay hindi siya nakatulog. Dahil sa tuwing ipinipikit niya ang mga mata, ay nakikita niya ang itim na pusa. Sis, 11:00 na. Hindi pa rin dumadating si Sul. Sinong Sul? Wala naman tayong kasamang Sul ang pangalan ha. Ikaw talaga, napaka-inosente mo. Si Sul, ang si Sul-sulerang si Rosel. Ay, baliw! Baka naman masama ang pakiramdam niya kasi. Speaking of, hala, ano nangyari sa kanya? Bakit nangingitim ang palibot ng mga mata niya? Baka sa kaka-cellphone niya yan. Hoy, anong tinitingin-tingin nyo Ikaw, Lia, malakas ang kutob ko na ikaw ang pumunta sa bahay kagabi. Ako? Ano naman ang gagawin ko sa bahay ninyo? Hindi ko nga alam kung saan ka nakatira. Magmamaang-maangan ka pa? Tahimik ka lang pero may sikreto kang tinatago. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, Rosel. Bakit ba? May malaking pusa na pumunta sa bahay at malakas ang kutob ko na may kinalaman ka ron. Hindi ka lang manggagayuma, isa ka pang aswang. Grabe ka naman kung makapamintang, Rosel. Hindi ako manggagayuma at higit sa lahat, hindi ako aswang. Mahimbing ang tulog ko kagabi at hindi ako umalis ng kwarto ko. Sa oras na masiguro kung may kinalaman ka sa pusang nakita ko, malilintikan ka talaga sa akin. Hoy Rosel, maghinay-hinay ka sa pagbabanta mo sa kaibigan ko ha. Baka sa kakadayet mo yan Nalipasan ka na ng gutom kaya kung ano na yung nakikita mo. Baka gusto mong plansyahin ko yung bibig mo para manahimik ka na. Malademonyo yung kaibigan mo Mula nang dumating yan dito, marami nang nangyayaring kababalaghan. Anong kababalaghan ha?
Dati nang magulo tong salon dahil sa'yo. Akala mo siguro hindi ko alam na kung ano-ano ang pinaparatang mo sa amin. Sinisiraan mo kami, lalong-lalo na to si Leah dahil hindi mo siya kayang mahigitan. Kaya sinisiraan mo siya sa ibang tao, sa paraan na kaya mo. Sasampalin sana ni Rosel si Jennifer, ngunit bigla siyang nahilo at natumba. Nandilat ang kanyang mga mata nang maaninaw ang mga taong nakaitim na lumalapit sa kanya. Sino kayo? Layuan niyo ako! Huwag kayong lalapit! Hoy, Rosel, ano nangyayari sa'yo? Huwag kayong lalapit! Tumakbo ito palabas ng salon sa takot sa mga taong nakaitim na lumalapit sa kanya. Palingon-lingon pa ito sa kanyang likuran sa takot na masundan ng mga taong humahabol sa kanya. Hala, ano nang nangyayari sa kanya? Parang napapraning na yung si Rosel. Kulang nga sa tulog. Tapos nalipasan pa ng gutom. Kaya kung ano-ano nang nakikita. Baka naman gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Ilang araw ko na ring napapansin na balisa siya at tulala eh. Ewan, hindi ko alam. Maging ang mga kasamahan nila ay nagtaka sa kakaibang kinikilos ni Rosella. Umuwi ito ng bahay habang umiiyak. Kagabi, malaking pusa. Ngayon naman mga taong nakaitim ang humahabol sa akin. Sino sila? At anong kailangan nila sa akin? Habang pinapahid niya ang mga luha, nakapa niya ang tumubong tigyawat sa kanyang pisngi. Nilagyan niya yun ng ointment dahil nararamdaman niyang mahapde. Humiga siya sa kama hanggang siya'y makatulog. 3:00 na ng hapon nagising si Rosella. Kinapa niya ang kanyang pisngi dahil naramdaman niyang mas lalong sumakit yun. Hindi siya makapaniwala nang makita sa salamin ang kanyang itsura. Dumami ang malalaking tigyawat na animoy pigsa na nilalabasan ng masangsang na likido. Bakit biglang dumami to? Bakit tinubuan ako ng maraming tigyawat? Naku, pati ang bibig ko, nagkasugat din. Kailangan ko na magpa-check up. Baka sa kinain kong hipon to. Lalabas na sana ng bahay si Rosella nang biglang sumakit ang kanyang tiyana. Dali-dali siyang tumakbo sa banyo at do'y nagsimula na magbawas. Nakakasulasok ang amoy na lumalabas sa kanyang katawan, hindi katulad sa pangkaraniwang dumi ng tao. Namumutlat hinang-hina na siya nang lumabas ng banyo. Ilang sandali nawalan siya ng malaya. Nadatnan siya ng kanyang asawa na nakamulagta sa sahig, kaya't dinala siya sa ospital. Ilang araw na hindi nakapasok ng trabaho si Rosella. Bagamat naramdaman ng mga empleyado ang gaan ng paligid dahil nakakapag-usap na sila at nagagawa na nilang magbiroan. Ang saya pala natin kapag walang epal dito sa salon, no? Yung walang nagsusulsol ng maling-maling kwento at gumagawa ng drama para mag-away-away tayo. Oo nga eh. Kailan ba siya babalik? Sana nga hindi na. Sumakit daw ang tiyan niya, tinubuan siya ng malalaking tigyawat sa muka. Sa sobrang kaartehan niya, bumalik sa kanya ang lahat. Paano mo nalaman? Ayan si Trina, hipag niya yan eh. Hindi rin sila magkasundo dahil sa ugali ni Rosel na filingera. Tipid nang umiti si Leah at pasimpleng umihip sa hangin. Walang kaalam-alam ang kaibigan niyang si Jennifer na siya nagpapahirap kay Rosella. Sa pamamagitan ng palipad hangin ay kinukulam niya ang babae. Ang pagiging balisa at kung ano nang nakikita ay sanhiyo ng kulam. Ngunit nagkataon lamang ang pagsakit ng tiyan nito at ang malalaking butlig sa muka ay dahil allergic ito sa kinaing hipon. Aray, ang sakit ng mukha ko. Bakit parang mga pigsana ang tumutubo? Pati dila ko, meron na rin. Hindi makapaniwala si Rosel nang sabihin ng doktor na nagkaroon din siya ng foot and mouth disease. Dahilan na magkaroon siya ng sugat sa loob ng bibig
at mahirapan siya sa pagsasalita, maging ang uminom ng tubig. Lumala pa yun dahil may allergy siya sa pagkain. Naging usap-usapan si Rosel sa salon. Nalaman ng mga katrabaho nito na siya ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan ng bawat isa. Ay nako, hindi na ako nasurpresa sa mga sasabihin niyo sa akin mga be. Mula pa man noon, wala naman ako nagawang tama sa mata ni Rosel. Hindi totoo na inagawan ko kayo ng kliyente, no? Lahat nga kayo, inirerekomenda ko sa mga kliyente. Hindi natin kailangan na mag-compete. Ang kailangan natin ay unity dahil iisang workplace lang tayo. Tama. At hindi rin totoong nagsisip-sip ako kay Madam. Dahil wala naman ako mapapala kung gagawin ko yun. Ginagawa ko lang ang trabaho ko ng tama at ipinagdarasal ko palagi na hindi ako pumalpak. Sana, naging malinaw na sa lahat na kahit kailan ay hindi ko kayo siniraan kahit kanino. Biktima lang tayong lahat ng misinformation ni Rosel. Magaling kasi yun magmanipula ng tao eh. Maniniwala ka talaga sa sasabihin niya kapag baguhan ka pa lang at hindi mo pa siya lubos na kilala. Habang nagkakaayos na ang lahat sa salon, si Rosel naman ay patuloy na naghihirap sa ospital. Ni isang kaibigan na tinuturing niya noon ay walang bumisita sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, binawi rin ni Leah ang kulam kay Rosel sa pamamagitan ng palipad hangin. Unti-unting bumuti ang kalagayan nito hanggang sa muli itong nakapasok ng salon. Pagpasok pa lamang niya ay gano'n na lamang ang pagtataka niya kung bakit masaya nagtatawanan ng lahat ng kanyang katrabaho. Nagsasalo-salo sa baon at naging masigla ang lahat. Ilang araw lang ako nawala. Naging masaya na kayong lahat Ibig sabihin may kinalaman kayo sa nangyari sa akin. Girl, hindi namin kailangan na maging katulad mong malungkot ang buhay kung walang nag-aaway-away. Alam na namin kung ano ang agenda mo, ang pag-away ng isa't isa dahil sa panunulsul mo. Kaya magbagong buhay ka na rin dahil napaka-toxic mong katrabaho. Lahat ng empleyado ay nakatingin kay Rosel at pinagtawanan lamang siya ng mga ito. Araw-araw naging masaya ang pagsasamahan ng lahat. Nagtutulungan at walang inggitan katulad ng dati. Hindi na rin nila pinapansin ang lahat ng sinasabi ni Rosel. Kaya ang babae na mismo ang nag-resign dahil wala na siyang kakampi sa salon. Habang nag-iimpake siya ng mga gamit, nagtama ang paningin nila ni Leah. Nakaramdam siya ng kaba, kaya siya mismo ang bumawi ng tingin. Dali-dali siyang umalis ng salon sa takot na muli na naman siyang bisitahin ng inaakala niyang aswang na isa lamang imahinasyon na sanhi ng kulam. Wakas. Na sinasagot. Hay nako, nakatsamba ka lang Hay nako, nakatsamba ka lang kaya Ano? Alam mo bang isa siya sa Kinatatakutan. Kinatatakutan, sorry. Sa oras na masiguro kung may... Kagabi, malaking pusa. Kagabi, malaking pusa. Ngayon naman mga taong nakaitim ang Last.